Hey pa kay kile terbituola sa aking vlog. So, kamusta kayo guys? Kamusta mga kabayan ko dyan sa Pilipinas? Kamusta ang journey nyo sa pag-apply sa bansang Finland or sa amang bansa sa Europe? So, kamusta kayo? I hope na nagiging maganda ang inyong process sa pag-apply sa bansang Europe. So, ayun, kwento ko lang guys. Buti na lang, chinek ko yung mail ko kasi nung chinek ko yung package ko, sabi doon ang nakalagay, Wednesday pa darating. Buti na lang, paglabas ko ng supermarket, chinek ko may email na. So, nakuha ko na ang aking package. So, mamaya, habang binubuksan natin to, sasabay ko na rin yung topic natin for today's video. So, kaya nga pala ulit ako, nag-conduct ng video ngayon or may topic tayo ngayon is it's all about tips daw sa pag-aaral ng Finnish language. Okay? So, bago natin ituloy ang ating usapan, intro muna tayo syempre. Ayun guys, so actually, feeling ko hindi ako karapat-dapat na magbigay ng tips. Kasi kahit naman ako, hanggang ngayon, hindi pa ako ganun kagaling mag-finish. So, hindi pa ako ganun ka-confident na magbigay ng tips sa pag-aaral ng Finnish language. Kasi kahit ako, nahihirapan ako. I mean, hindi pa ganun kagaling. Siguro kung i-rate ko yung sarili ko sa Finnish language, from 1 to 10, nandun pa lang ako sa 3 to 4. Wala pa sa kalahati, guys. Siguro ayoko lang din magpakagaling-galingan. Hindi. Ayun, syempre, mahirap naman kasi talaga. Pero, kapag nandito ka na kasi, matututunan mo kahit hindi na nag-aaral. Okay, so, kaya tayo may topic na ganito ngayon kasi may nabasa ako sa isang vlog ko, may nag-comment na any tips daw while studying Finnish language. So, siguro, congratulations sa iyo kabayan. Siguro isa ka na sa papunta dito sa bansang Finland. So, ngayon pa lang, kino-congratulate na kita. So, ayun. Teka lang, ayusin natin ang aking nangangalay ng aking kamay. May dala ko boat. So, ayun guys. So, yung time kasi na nalaman ko, natanggap na ako at malapit na kaming mag-process ng requirements. Since wala pa akong kalam-alam sa Finnish language at hindi pa naman nag-start yung Finnish language training namin, nag-search ako sa YouTube. So, napakalaking tulong nung nagre-research ka sa sarili mo o do your own research, parang ganon. So, nag-research ako. Then, meron akong isang napanood na Pilipina na nag-uusap sila rin about the tips on Finnish language. So, tinuro nila yung pinanood din nila dati, which is sa YouTube yun, guys. So, ang first tip ko, habang hindi pa kayo nagsisimula, malaking tulong na manood kayo ng vlogger na si Finnish with Anna. So, sa YouTube yun siya. Animated yung mukha niya doon, hindi siya nagpapakita. Pero, malinaw yung mga pagtuturo niya sa Finnish language. At, nandun yung nagsisimula ka talaga sa basic. So, again, yung unang ginawa ko is manood sa YouTube ng Finnish language ni Finnish with Anna. So, ililink ko dito yung kanyang YouTube channel at saka ipopost ko yung picture para hindi kayo malito. Pero guys, actually, hindi lang naman si Finnish with Anna yung nakikita ko noon. Marami pang iba. So, tignan nyo kung saan kayo mas nadadalian, kung kanino kayo mas komportable na makinig. So, kanya-kanya kasi yan eh. Kung sa akin kasi si Finnish with Anna, mas naintindihan ko siya. So, ayun. Tapos that time, may notebook na rin ako, syempre, na
sinusulat ko yon yung sinasabi ni Finish with Ana. Tapos, kahit papano, minimemorize ko siya, inaaral ko siya habang nanonood ako sa kanya. Pero hindi pa ako ganun katutok nun. Okay? Pero nakatulong yun kasi at least, nung time na nag-start na kami ng Finnish language, medyo alam ko na yung pagsasalita ng, hindi naman pagsasalita, alam ko na yung Mina, yan, yung mga one word. Yon. So, una yon si Finish with Ana. Next is, syempre, dahil gusto mong malaman kung ano meron sa Finland, natuto na ako mag-TikTok. Hindi kasi ako nagti-TikTok dati. So, nag-research ako about sa Finland. Pero, hindi ko inaasahan na marami rin palang mga Finnish people or Finnish teacher, Finnish ope, na nagtuturo sila or nagbibigay sila ng parang mga words ng translation about Finnish language through English. Parang ganon. So, nakatulong din sa akin yon yung TikTok. Ayan guys. So, tambay muna tayo dito while doing the vlog. So, yun nga. Yung second tip ko is yung sa TikTok. So, ang dami kong nakita doon na nagbibigay sila ng parang translation ng mga Finnish language. So, from Finnish language through English. And yung teacher kasi na yon is, nagkakandak din siya ng training language. So, kapag gusto mo mag-enroll, pwede ka mag-enroll sa kanya. Pero ako, hindi ko tinry mag-enroll kasi ang mahal. Nung nasa Pinas ako nun, nagtanong ako nun kung magkano yung parang module, ganyan. So, sabi ko, wag na lang. Pero kasi, dun sa mga video niya, dun pa lang, makakakuha ka na ng idea kung paano yung pronunciation, mga ganyan. Tapos, madami sila actually, pero mas nagustuhan namin si BRP. So, ilalagay ko rin dito yung picture ng TikTok account niya, tsaka yung TikTok account niya, yung link. Ilalagay ko rin dyan sa description box. So, ayun, yung una si Finish with Ana, second si BRP sa TikTok. Ayan, so dalawa na yung tip na nabigay ko na nakatulong sa akin before start the language. Ayun, tapos, the third one naman, nung nag-i-start na kami nun mag-language, naghanap-hanap din ako ng application na pwedeng makatulong sa akin para makapag-learn in advance nung Finnish language. So, syempre, sa cellphone, kapag diba sa Android or sa App Store, pag search nyo pa lang, may kita nyo na may mga lalabas na parang language translator. Yan, ganyan. So, yung third tip na pwedeng makatulong sa inyo, ayon lang din to sa akin, based on my own experience to ha. Hindi ko lang din alam sa iba kung ano yung mga application na ginamit nila. Pero, gumamit ako ng Duolingo. So, sa Duolingo kasi, ang kinaganda sa kanya is para kang nag-games. So, parang naglalaro ka while learning. So, kaya hindi ka parang maboboring. Hindi ka maboboring habang nagle-learn ka ng Finnish language. Tapos, meron dun yung parang mga map. Halimbawa, yung 1, 2, 3. So, natapos mo yung 1 para makarating ka sa 2. Kailangan mong may matapos yung parang test nun, parang ganon. So, ayun, yun yung tip number 3 ko, yung Duolingo. That time, syempre, wala na akong work noon, nag-resign ako. Yun yung pinagkakaabalahan ko pag may oras ako. Nagdo-Duolingo ako. Tapos, ang maganda ba sa Duolingo, nire-remind ka nila kapag ka nai-skip mo yung araw na meron kang task na gagawin. Ayan, so 3 na siya. So, yung si Finish with Ana sa YouTube, tapos si BRP sa TikTok, at yung Duolingo sa Apple Store or sa Play Store. So, ayan. So, 3 na yung tip na nabigay ko sa inyo. Ayun guys, so ayun nga, so last natin, diba, si Duolingo. So, next apps na pwede nyong pagkalibangan while learning Finnish language. So, yung isa pang application na pwede nyong gamitin is yung Mondly. So, yung Mondly,
nalaman ko siya dun sa isang Pilipina na friend ko dito sa Finland. Actually, nagkakilala lang kami through TikTok lang din or Facebook kasi parang nung nasa Pinas ako, chinachat ko siya tapos nagre-replyan siya through family tie siya. Tapos ngayon, nag-aaral siya ng Finnish language niya through family tie siya. So, sinabi niya, nakita ko siya na ni-reels niya yon na nag-aaral siya gamit yung application ng Mondly. So, sa Android at saka sa Apple Store, pwede yan. So, hello Ma'am Praise! Kay Ma'am Praise ko na nalaman, napanood sa vlog niya yung Mondly na yon. So, ulit si Finish with Anna, BRP sa TikTok, Duolingo sa mobile apps at si Mondly sa mobile apps. Then, yung last na siguro ito na yung pinaka last na maibibigay kong tips na pwede nyong mapag-aralan pa yung Finnish language. Pero parang feeling ko kasi ito kapag ka nag-i-start na kayong training. Kasi parang yung iba dyan, yung iba dun sa inaaral nyo sa training, parang minsan makikita nyo siya dito dun sa website na ibibigay ko. Nung time kasi na nag-aaral kami nun ng Finnish language, nagtitraining na kami, napansin namin, actually binigay din naman yun ni teacher, ni Ope. Tapos napansin namin na halos kung minsan, kung matyaga ka magbasa, ma-advance mo kung ano yung mga susunod na pag-aaralan nyo. So, pwede nyo siyang i-research sa Google or sa inyong website, sa internet, Uusi Kielime. So, Uusi Kielime. Isusulat ko dito or ilalagay ko dito yung pinaka-word niya kasi yung spelling iba. So, double-double yung letter. Mahilig sa double-double letter yung Finnish language. So, again, Uusi Kielime. And ilalagay ko rin sa description box yung link ng website ng Uusi Kielime. So, minsan, hindi talaga advisable na gumamit ng Google Translate kasi minsan talaga iba yung binibigay niya. Totoo naman yun. Yung meaning minsan iba kasi ang mahirap sa Finnish language is yung meron silang one word. Meron silang one meaning pala. Meron silang one meaning na ang daming words. Halimbawa, yung halimbawa sa amin, yung pupunta kami sa kasa. Halimbawa, nagtawag ng second cashier yung nagkakaha kasi mahaba na yung pila niya. Yung gustong pumunta sa kasa, grabe ang sinasabi nila minsan, Tolen, tapos, Miebain, Miekaun. So, ang dami. So, ibig sabihin lang nun, ako yung pupunta. Parang ganun. So, kung sa English, I'm coming, sa Finnish, may 4 na words para sabihin mo yung coming na yun. At pare-parehas yung meaning niya. Parang, Mietolen, Miemenen, tapos, Miekaun, parang ganyan. Ganyan siya. So, ganun kasi. Kaya minsan, ang hirap gumamit ng Google Translate. Alala ko nga, nung time na nag-aaral kami ng language, nagtitraining na kami, nagagalit si Ope kapag alam niya na nahihint niya na gumagamit kami ng Google Translate. So, ayaw niya kapag galing sa Google Translate yun. So, medyo mahirap kasi medyo stricto yung Ope namin. Which is, kahit naman ganun siya, masasabi ko naman na nakatulong siya sa amin. Kahit sobrang strict niya, grabe, nakakatakot. Yung tipong hindi ka na makakasagot kapag hindi ka na makakatanong. Mahihiya ka magtanong kapag merong gumugulo sa isip mo kasi parang may pagkabasungit siya, ganun. Pero, nakatulong din naman yon sa aming mga baguhan dahil nga pagdating namin dito, kahit papano may basic kang alam pag magpapakilala ka. And, share ko lang din pala na minsan, yung tinuturo sa training, yan yung pinaka-formal. So, pagdating dito, ginagamit nila minsan, madalas, is informal. So, kaya yun, katulad sa amin, pagdating namin dito sa Lapland, malapit. Kasi si Lapland, di ba, nasasakop din siya ng tatlong bansa. Tama ba? Basta
yung Lapland may katabi siyang bansa na Sweden and Norway. So kami sa Kolari, malapit kami sa Sweden. So yung language namin, nahaluan siya ng Sweden language. So mix up siya ng Finnish and Sweden language. So ang tawag ata nila doon is Meänkieli. I'm not sure pero parang yun yung correct words, Meänkieli. So malalim yung sa amin. Kahit pa paano naman, nakaka-cope up paunti-unti kasi mas marami yung eldest people dito, elder people, at sila, hindi sila ganun na proud na magsalita ng English, mas language nila yung ginagamit nila. So, kapag kumausap ka sa kanila, kahit pa paano, naiintindihan mo na kasi nga, laging ganun yung naririnig mo. So, bigyan ko lang kayo ng sample sa inaral namin, it's yung I am, it's mina or ma. Pero pagdating namin dito, hindi madalas gamitin yung ma at saka mina. Mas ginagamit yung mye. So, ang meaning nun pa din ay I am. So, yung mye, parang yun na yung Meänkieli na may halong Finnish and may halong Sweden language. So, grateful pa din kasi kahit paano benefits pa rin sa akin yun na natuto ako ng ibang lengguwahe at saka sa napapansin ko, ang mahal ng Finnish language course, which is parang umaabot siya ng 500 euro to 1,000 euro, parang ganyan, kapag nagre-research ako. So, grateful kasi nakuha ko siya ng libre through employer. So, kaya kayo, kapag nag-start na kayo ng Finnish language, parang i-value nyo siya kasi hindi rin biro yung binabayad ng employers. At saka, isipin nyo na lang, benefits na lang din yan para sa inyo. Ayun guys, so, ayun yung tips ko na pwedeng makatulong sa inyo sa pag-aaral ng Finnish language. Ulitin ko, si Finnish with Anna sa YouTube, then si Birpi sa TikTok, si Mondly sa mobile app, si Duolingo, at saka si Usi Kieleme. Usi Kieleme. So, si Usi Kieleme, yan na yung mas makakatulong yan sa inyo kapag nag-start na kayo ng training language nyo, guys. Ayun. So, yun lang yung alam ko na maibibigay ko sa inyo na idea ko. At hindi rin pa ako ganun kagaling sa Finnish language. At ang tanging advice ko lang is, pag nandito na kayo, actually, wag kayong ma-worry sa Pinas kung nahihirapan kayo. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko, 1 hour lang kasi yung naririnig yung Finnish language. Tapos pagkatapos ng 1 hour na yun, puro Tagalog na yung naririnig nyo. Unlike kapag nandito na kayo, yung naririnig ng tenga nyo is puro Finnish language na. So, sa akin, sa sarili ko, ang tanging baon ko lang is kapal ng mukha. Yan yung lagi ko sinasabi, yung kapal ng mukha ko na magsalita ng Finnish language kahit na alam kong hindi ako ganun kagaling, wrong grammar ako. At hindi nila ako naiintindihan. Kasi, kung mag-i-English ako na mag-i-English, paano ko mapapractice yung pagsasalita ko ng Finnish language? Ang mahirap lang din talaga sa kanila is yung pronunciation. Ayun. Then, tsaka sa kanila, huwag kayong matakot na magsalita ng Finnish language kasi hindi sila nandi-discriminate. Grabe, sobrang thankful talaga kasi sobrang bait nila dun sa way na yun na kapag hindi ka nila naintindihan. Halimbawa, nagsalita ka ng Finnish language, then hindi ka nila naintindihan. Hindi ka nila i-discriminate na, ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Ganon. The way nila sasabihin yun is, mita or what? Or sasabihin nila, oh, can you say it again? Parang ganon. Tapos, biglang sasabihin nila ng tama yung gusto mong sabihin. Kasi parang tinatanong nila na, yun ba yung gusto mong sabihin? Tapos sasabihin mo na lang, cool la, yes, ganon. So, ganon yung feeling. Kaya, hindi nakakatakot na magsalita ng Finnish language. And, wala ding masama kung hindi mo sila naintindihan, walang masama na magtanong at walang masama na paulit nyo sa kanila or sabihin nyo na, I'm sorry, I can't understand or, anteksi, mien umaran, ganon. Na hindi nyo naintindihan, can you say it again? So, hindi naman sila ganun kasungit guys para hindi nila ipaintindi yung meaning nung sinasabi nila. Mas gusto nila dito yung lagi kang palatanong at nagtatanong kaysa naman sa
na oo ka ng oo, tapos hindi mo naman pala naintindihan. So, sa akin kasi kung minsan, kapag nalalaman ko na dalawa yung sinasabi nilang words, sasabihin ko, bakit ganon? Kasi yung salitang ganito, ganon yung meaning. Tapos sinabi mo, ganito yung meaning. Parehas lang ba yun? So, natutuwa sila kapag tinatanong mo yung ganong side. So, ayun guys. So, napapahaba na naman ang aking kwento. So, thank you so much for watching my vlogs. Thank you so much for watching my vlogs on TikTok, tsaka yung reels ko sa FB page. So, nagpapasalamat ako kasi dumadami na yung sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At natutuwa din po ako kapag nababasa ko yung mga comment nyo, lalong-lalo na kapag sinasabi nila na natutulungan ko sila through information, and mas lalo ko pang pag-iigihan yung aking pagbablog. Mas lalo pa ako magre-research kung ano yung mga pwede kong maitulong sa inyo. At kapag may mga hiring ulit, pwede ko ulit i-post sa aking YouTube channel. So, ayun lang guys. Thank you so much again and again. So, lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng plano, isurrender natin kay God. Isurrender natin yung plano natin kasi kapag siya yung nagplano, lahat smooth yan. So, always pray, surrender to God, and please do subscribe my channel. So, pindutin nyo na yung button na yan na subscribe and like and share this video para marami pa tayong kababayan na matulungan at nangangarap na makapunta sa bansang Europe o sa bansang Finland. So, please do follow me on my TikTok account. It's Sky in Finland. Tapos yung FB page ko po, it's Sky in Finland. So, same lang po lahat yan, guys. So, ayun lang. So, God bless you all. Moika!